Ang bidyong ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Jeff Tuanes at mula naman di umano ito sa isang Reddit user na si KIPR2. Ayon sa kwento nito ay kuha ito ng isa sa kanyang mga kaanak na naninirahan sa isang lumang farmhouse sa US kasama ang nobyo nito. At sa live photo nga na ito nakuha nila isang gabi na kung saan ay gusto lang sana nilang kuna ng isang usa ay meron pa pala silang nakuhanan na talaga namang nakapangingilabot. Mula sa live photo na ito makikita ang biglang paglitaw ng animoy dalawang bata na merong maputlang kulay at maitim na mga mata. At tandaan na dalawa lamang ang magkasintahan na naninirahan sa kubong ito at wala naman silang kasamang mga bata. Ayon sa uploader ng bidyong ito ay sinabi di umano sa kanya ng may-ari ng bidyong ito na ang dating may-ari ng farmhouse na ito ay isang matandang lalaki na pumanong mismo sa loob ng farmhouse na ito. Dagdag pa nito ay nakakaramdam na di umano ng kakaiba magkasintahan at nakakarinig ng mga yabag mula sa attic bago pa man nila makuha ng live photo na ito. Kaya naman matapos nila itong masaksiyan ay hindi na sila nagdalawang isip pa na lumipat na lang ng bahay. Ayon sa mga comments na nabasa ko ay posibleng ang nakuhanan nila sa live photo na ito ay ang tinatawag sa Amerika na black-eyed children o mga entity na may wangis na parang mga bata na may maputlang kulay at itim na mga mata. Ang ghost hunter na si Lindsay na may-ari ng YouTube channel na Phantom kasama ang dalawa niyang cameraman ay binisita ang sikat na haunted spot sa US na may pangalang Clown Motel na dinarayo ng mga ghost hunter dahil sa mga aktibong pagpaparamdam dito. Bukod sa mga nakakatakot na clown na nakadisplay sa motel na ito, ang gusaling ito ay nakatayo sa tapat ng isang sementeryo na isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit puno ng mga pagpaparamdam ang nasabing gusali. At sa pag-iimbestiga nga ni Lindsay sa loob ng isa sa mga kwarto. Anyone in this room that wants to say hi to us or show us that you're here? Can you show us or give us a sign that you're in the room with us? Ooh, they say I'm here? Are you trying to come through and say something to us? I did? Can you tell me, is your body next door at the cemetery? Are you buried around here? Say hi. It's the same voice I keep coming through. Are we in your room? Okay. I hear you coming through. I can hear that you're a male. Is there any way you can tell me your name? Johnny? I'm John. Oh. I heard that clear. John, can you talk to us? Habang sinusubukan ni Lindsay na makipag-ugnayan sa mga kaluluwa na posibleng naroon, maririnig ang mga sagot mula sa kanyang spirit box na tumutugma sa kwento ng lugar na ito. Kagaya na lamang na magtanong si Lindsay kung nakalibing ba dito ang kanyang nakakausap na animoy sumagot at sinabing at matatandaan na ang gusaling ito ay nakatayo sa tapat ng isang sementeryo. Matapos ito, nagpasya naman si Lindsay na magpaiwan sa loob ng kwarto at pumasok sa loob ng banyo.
para doon ituloy ang pakikipag-ugnayan sa mga posibleng naroon. As soon as Chad and Anthony left me alone in the room, I head into the bathroom. Okay, so Chad and Anthony have left me alone in the room, in the dark bathroom. I'm gonna see if I get a better response being here by myself, because that tends to happen. I'm gonna set up a recorder to see if I can catch any voices. I'm also gonna set up the REM pod. Jesus. Go ahead and move right next to that antenna and set off the light. Whew. Can you show me you're in here? A strange light anomaly manifests at the end of the bed. We know this can't be my flashlight because at this time, the bathroom door is closed. All right, I'm heading out then. Habang si Lindsay ay nasa loob ng banyo, nakuha na ng nakasetup nilang night vision camera ang tiyan mo na isang puting imay o ilaw na naroon malapit sa kama. Sa paglabas ni Lindsay ay wala na roon ang imay at wala naman siyang nakitang kakaiba sa loob ng kwarto. At ayon sa kanila ay hindi di umano nila alam kung ano man itong posibleng nakukana ng kanilang kamera. Pero posible nga kaya na isa itong multo? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong opinyon. Ang bidyong ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers sa tumangking magpakilala. At mula naman di umano ito sa isang TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan. Pero ayon sa kanya, sa bidyong ito ay nakuha ng di umano ang isang ulo ng manikin na kusang gumagalaw. Makikita mula sa bidyong ito ang ulo ng isang manikin na gumagalaw at animoy sinusundan kung saan nagpupunta ang taong kumukuha ng bidyong ito. Bukod pa dyan ay makikita rin natin na bigla na lang bumagsak ang album na ito at maririnig pa ang isang boses bago matapos ang bidyo. Ang Korean ghost hunter na si Dochi na may-ari ng YouTube channel na Dochi TV ay binisita ang isang abandonadong gusali sa Thailand na pinaniniwalaang haunted at sinubukan ngang mag-imbestiga ni Dochi habang siya ay nakalive. 잠깐만. 앞에 이제라. กับคนก่อนหน้า 보포예요?
옛날 같으면 그거를 구신이다 하면서 억으로 끌겠지만 뭐야? 지금 저거 말하거든. 저거 움직이는 거, 짐 검은 거 가서 확인해 보자. 내가 말한 거 저거요. 빛반사인지 분명히 있었는데. Habang si Dochi ay nasa loob ng abandonadong gusali, nakita niya mula sa bahaging ito ang isang itim na figura. Nanganimoy isang tao na nakatitig sa kanya. Sinubukan pa itong lapitan ni Dochi pero wala na ito roon. Sinubukan pang pumasok ni Dochi sa loob ng kwarto at tignan ang likuran ng poste kung saan ito nagpakita. Pero wala naman siyang nakitang kahit anumang bakas ng kung anumang nakita niya kanina. Pero posible nga kaya na isa itong multo? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang ghost hunter sa sina Tanner, Casey at ang kanilang cameraman na si Colton na may-ari ng YouTube channel na Mindset TV ay nag-imbestiga sa isang kubo sa US na pinaniniwalaang haunted. Ayon sa kwento ng kasalukuyang may-ari nito ay meron di umanong malagim na naganap sa loob ng kubong ito dahil isang araw habang naglilinis ang dating may-ari nito ng baril kasama ang kanyang kaibigan ay aksidente di umano nitong naiputok ang baril na tumama sa ulo ng kanyang kaibigan na nagresulta sa di inaasahang pagpanaw nito. Matapos ang pangyayaring ito ay nagkumpisa na di umano ang mga pagpaparamdam at mga kakatwang pangyayari sa loob ng kubo. Dahilan kung bakit napilitan ng dating may-ari nito na ibenta na lang ang kubo at manirahan na lang malayo sa lugar na ito. Sa kasalukuyan ay pinapaupahan na ng bagong may-ari nito ang kubo pero ayon sa kanilang mga nagiging guests ay nagpapatuloy pa rin di umano ang mga pagpaparamdam. Kaya naman sinubukan mag-imbestiga ni na Casey para alamin kung totoo nga bang ito ay haunted. I can understand not wanting to be here after that, you know what I mean? Yeah, it's just uncomfortable. No one ever recovers fully from stuff like that. Yeah, but apparently they used to do like full parties out here, hunting events. They'd have like 20 people going on hunting expeditions and stuff. Oh, wow. Hey, you good? Okay. Heard a slam up there. Are there any paranormal entities here that would like... Are there any paranormal entities here that would like to communicate? Are there any paranormal entities here that would like to communicate? If there are, I have a device on me. You can come a little bit closer. None of the EMF detectors were going off, which usually is a pretty clear indication that there's nothing going on there. So we just jumped straight to it. We decided to run a demon board test. We did the Ouija board, and we set it up in this room with 8 beds because there was one room in particular that had 8 beds lined up, and it just kind of looked a little bit creepy. So we're like, all right, this is kind of weird. It was cold in there, a little bit colder than everywhere else. 1, 2, 3. If there's any presence here that would like to communicate, now is your chance. We've given you multiple devices to talk to us through so far, and you have not. Can you please move this planchette to a number, a letter, a yes, no? Can you give us a sign that you're here with us right now? I'm kind of running out of ideas here, honestly. Yeah. I mean, you can ask a couple more if you want, but I don't think we got anything here.
We ran the demon board and we didn't get any results. When I saw that there was no activity, there was some comforting feeling that I got, and I'm imperfect in that way. Nagumpisang mai-record ng grupo ang isang kakaibang boses na hindi naman nila narinig ng mga oras na ito. Matapos ito ay sinubukan naman ng grupo na magsagawa ng Ouija board session, pero wala naman silang natanggap na kahit anumang sagot. Dahil dito ay sinubukan naman ng tatlo na magsagawa ng SS method, na kung saan habang nasa ibaba si na Casey ay magbibigay sila ng mga katanungan, habang si Colton naman ay nasa itaas at pakikinggan mula sa headset na nakakabit sa spirit box kung meron mang sasagot sa kanila. What happened to you? How did you die? Horrible. Are you angry with your best friend? It was him. Are you aware that it was An accident. Rushing. Some of the stuff was just a little bit too on point to be coincidence. Your best friend feels horrible about what happened. Will you forgive him? They don't know. Him. Have you forgiven him? Is the story that we've been talking about The actual story. Can't help. Did he tell us where the accident occurred specifically? Huh. Where did the accident occur? What room in the house? Below. Move. We're good. It's me. Here, pull this off. You can pull it out. Huh? We're good. We're finishing up. Okay, cool. So if we don't get anything on the yes nos, I'm thinking to myself like maybe we just wrap it up and call it a night, honestly. Dude, you good? Dude, I think it's... Shit, what the... Yo! No! Dude, sweep that corner. Where's Tanner? Mula sa kanilang pagsasagawa ng SS method ay maririnig ang mga salita na binabanggit ni Colton na mula sa kanilang spirit box, na animoy may kung anong sumasagot sa kanilang mga katanungan na tila ba nagsasaad ng totoong nangyari nung araw na nabaril ang dating may-ari ng kubong ito ang kanyang kaibigan, at wari ba'y nagpapahiwatig ang mga sagot na ito na hindi isang aksidente ang nangyari, taliwa sa mga kwentong lumabas. Matapos ito, habang pababa na ang tatlo sa hagdanan, narinig nila na may lumagabog at nakita nilang nakadapa na si Tanner sa sahig. Maya-maya pa ay tila ba bigla na lang siyang hinila ng kung anumang puwersa na hindi nakikita. Dude, you good? Dude, I think it's... Shit, what the... Yo! No! Matapos ang pangyayaring ito ay nag-setup sila ng mga kamera sa iba't ibang bahagi ng kubo, at mula sa isa sa mga nakasetup nilang kamera ay nakuha na naman nila ito. Mula sa kuwang ito ng isa sa mga isinetap nilang kamera, makikita ang mga puting imaheng ito o mga usok na tila ba umaangat mula sa sahig. Ayon sa tatlo ay hindi di umano sila sigurado kung ano ang isang ito, pero sigurado sila na hindi ito usok dahil wala naman di umano itong panggagalingan kung usok man ito, pero posible nga kaya na isa itong multo.
Kayo na bahalang umusga. Ang bidyong ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Motmot Petrola. At sa bidyong ito nakuha mula sa CCTV ng isang bahay sa isang syudad sa Mexico ay nakuha ng di umano ang isang kakaibang nilalang. Mula sa CCTV footage na ito, makikita at maririnig ang isang puting aso na tumatakbo sa bahaging ito, na maya-maya pa ay tila ba unti-unting nagbago at naging isang tao na may purong itim na kasuotan. Ayon sa ilang comments ay posibleng isa di manong nawal ang nakuhanan sa bidyong ito, na ayon sa mga kwento ay isang shapeshifter o isang tao o nilalang na may kakayahang magpabago-bago ng anyo. Pero kayo, isa nga kaya itong nawal o isa lang itong kakaibang glitch mula sa CCTV? Muli na namang nagbabalik ang bahagi ng ating episode na nakakagulat at nakakapangilabot. Kaya naman muli akong nagpapaalala na kung kayo ay may sakit sa puso o masyadong magugulatin, ay mas makabubuti kung i-skip nyo na lang ang bidyong ito. Ang bidyong ito ay isa lamang POV o short film at hango ito sa totoong kwento ng isang lalaki na nangyari isang gabi habang siya ay nagpa-practice ng kanyang pagkanta sa isang palaruan. Hey Jim. Jam. Gimana? Aku nak lepak. Kau lepak? Kau baru balik kerja? Dah berhenti. Siul lama dah. Biasalah. Kau nak ikut aku tak? Lepak? Lah. Kasi aku mandi dulu, boleh? Kau jangan lambat lah. Tak. Nanti aku jumpa kau tempat biasa. Okay. Ya? Okay, bye. Sa umpisa pa lang ng bidyong ito, matapos niyang makasakay ng elevator, makikita na mula sa salamin nito ang isang babae na may mahabang itim na buhok at puting kasuotan na sumunod sa kanyang kaibigan. Okay. Aduh. Aduh, benarnya. Oh yeah. Saat engkau melihat mataku, ku tahu tersembunyinya sesuatu. Hoi, Azim. Azim?
Jangan main lah. Sesuatu dan kini aku rindu. Mana istighfar aku? Nagtungo siya sa playground at umakyat sa isang padulasan para doon mag-practice ng kanyang pagkanta. Pero habang siya ay narito ay narinig niya ang boses ng kanyang kaibigan at bigla na lang nawala ang isa sa kanyang mga tsinelas. Hinanap niya ito at nakita niya mula sa bahaging ito ang mga paa ng isang tao na hindi nakikita ang kalahati ng katawan. Zim? Azim, jangan main lah. Azim? Siapa yang campak sifat aku, Syul? Habang patuloy niyang tinitignan ang mga paang ito, ay bigla na lang humagi sa kanyang harapan ang nawawala niyang tsinelas. At habang isinusuot na niya ito, ay nakarinig naman siya ng mga pagkalampag sa bakal na karang ng padulasan. At maya-maya pa nga ay nakita na niya mula sa hagdanan ang nakapangingilabot na multong ito. Dahil dito ay wala na siyang nagawa kundi ang magtago na lang sa loob ng padulasan. Pero habang siya ay narito, Azim? 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 Kau kat mana? Kau kat... Ha? Maling kau? Habang siya ay nasa loob ng padulasan, muli niyang narinig ang boses ng kanyang kaibigan at maya-maya pa ay naramdaman niya ang puwersa na kumikila sa kanya at hindi na niya napigilan ang pagtulas at tuluyan na siyang nahulog sa padulasan. Sa dulo nito ay muling nagpakita sa kanya ang nakapangingilabot na multo na naghihintay sa kanya. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Hi! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!